JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ken. Taong 1980. Samar. Nang makitang nakatitig si Lolo Juan sa kapitbahay, namuo sa isipan ang susunod na mangyayari. Nasanay si Ken sa ugaling ito ng matanda na kapag may bagong salta sa lugar, pakikiramdaman, kikilalanin ang buong pagkatao. Kahit hindi ito makausap ng personal, isang tingin, mahuhulaan kung anong klase ng tao. Ito ang isa sa kakayahan na manghang-mangha ang binata. Maya-maya pa, naramdaman niya na nagkarga ito ng orasyon. Si Lolo talaga oh. Kakalipat lang ng kapitbahay natin eh. Alam ko yung ginawa mo Lolo ah. Huwag mo nang itanggi. Wika ni Ken. Hindi naman ako nagpapataw ng kung anong orasyon, nagdasal lang ako. At saka, bakit ba palagi kang nagbabantay? Unahin mo ang gawaing bahay. Marami pang hugasin doon sa lababo. Yon ang atupagin mo. Tapos na Holo. Ako pa. Nga po pala Lolo. Pinapasabi ni Mang Roel kung pwede raw pong agahan yung panghihilot. Karawan po kasi ng apo niya eh. Kinakailangang pumunta sa kabilang sityo para sa pagdiriwang. O sige, ihanda mo na ang mga gamit. Anong oras na rin eh? Para mapabilis sa gubat naman, nauna si Lolo Juan. Tahimik na nakasunod si Ken. Habang naglalakad, napansin ng binata na merong aninong nakasunod. Iba ang pakiramdam kaya hindi nilingon. Pinagmamasdan lamang ito sa sulok ng mga mata. Kung ilalarawan, may hahalin tulad sa tao ang hubog, pero may kaunting diferensya lang sa muka. Hindi sigurado, pero parang pugot ang ulo. Nagpatuloy sa paglalakad. Nakalayo na pero nakasunod pa rin ang nilalang. Maya-maya pa, may maririnig na mahinang pag-ubo. Nang makaliko patungo sa tahanan ng kliyente, lumingon si Ken. Sumingkit ang mga mata para aninagin ang anino sa unahan. Sa puntong ito isang tao ang nasipat. Nakatalikod kaya hindi rin mamukaan. Nagkipit balikat ang binata. Tumuloy na sa paglalakad. Habang abala si Lolo Juan sa paghihilot, binuhos naman ni Ken ang atensyon sa pagpapatoka ng manok. Maraming alaga ang kliyente nilang ito dahil isang negosyante. Kakilala na rin kaya pinayagan siyang makialam sa mga bagay-bagay. Sa kalagitnaan, napansin ang pabalik-balik na daan ng isang lalaki. Natigilan ang binata dahil kahubog ng anino doon sa gubat. Naiba lang sa muka dahil mas bata at maitim ang buhok. Dumagdag sa pagtataka ang kilos. Walang emosyon. Diretso ang tingin at lakad ng lakad. Pagdating sa unahan bigla itong liliko at babalik ng daan. May mga bata sa tabi ng daanan. Tatakbo ang mga ito kapag malapit na ang lalaki. Makikita sa mga muka ang takot. Sa kuryosidad lumapit si Ken. Pero sa puntong ito, lumayo na ang lalaki. Tinanong ang isa sa mga bata. Aniya parang patay ang lalaki. Walang emosyon ng muka. Ang mga mata ay parabang wala ng buhay. May napansin ding amoy. Dagdag pa ng bata. Ito ang unang pagkakataon na nakita sa lugar. Tumango si Ken. Sinubukang sundan kaso bumalik ng daanan matapos makita ang makapal na kakahuyan. Pagbalik sa tahanan ng kliyente, tapos na ang panghilot. Naimbita ng merienda. Tuwang-tuwa habang nakakausap ang matanda. Hindi nagtagal. Napawi ang saya ng ibahin ng usapan. Pare, nakaabot ba sa inyo yung lalaking patay na naglalakad? May napansin kasi ako kamakailan lang.
Isang lalaki. Walang emosyon, naglalakad lang sa daan. Kapag papansinin mo, matatakot ka na lang kasi babalik ng babalik eh. Tapos nung binaliwala ko na, parang nakita ko walang ulo. Hindi ako sigurado pero yon ang figura na nasipat sa sulok ng paningin eh. Ay naku, nakakakilabot talaga. Baka kamumulto lang yan. Malapit na ang araw ng mga patay ang sabi ng nakakatanda. Malaki ang tsansa na magparamdam ang mga kaluluwa, lalong-lalo na kung walang nakakaalala. Bukod pa riyan, 2 gabi ako nakaranas na mayroong sumusunod. Bilang ko talaga kasi nung gabi na bumisita ako sa apo ko. Tapos yung pangalawa, ginabi ako sa sabungan. Nako, duda ako na aswang yun. Naisip ko nga na baka iisa yung lalaki naglalakad at yung aswang eh. Hindi naman malala ang sakit ko sa atay pero eto, nakakaranas naman ng pangaswang. Suriin mo kaya yung kalagayan ng sakit ko. Baka konektado eh. Malala na ba? Ay, nako, manahimik ka nga. Bumubuti nga sa paglipas ng panahon eh. Malala ka dyan. Huwag ka na lang lumabas sa gabi para hindi mo nakakasalamuha yung lalaki at yung aswang. Kung ano-ano yung iniisip mo. Wala namang problema. Nagkakaroon ka ng problema dahil dyan sa utak mong malikot. Sa kabila ng sinabi ni Lolo Juan, napansin ni Ken na iba ang pinahiwatig ng muka. Halata sa mga mata na napaisip, sumusulyap na rin sa labas. Maya-maya pa, inaya sila ni Mang Lindo na sumama na lang sa kabilang sityo, makikiisa sa pagdiriwang. Kagad namang pumayag si Lolo Juan. Lingid sa kaalaman, ganadong-ganado ito kung salo-salo ang pag-uusapan. Masaya ang takbo ng kaganapan. Inuman, sayawan, kainan at kantahan. May kaya ang pamilya kaya bongga ang selebrasyon. 18 kaarawan ng dalaga at parte ng pagdiriwang ang tinatawag na 18 Roses. Kung saan isinasayaw ng 18 kalalakian ang may kaarawan, kabilang ang paghahandog ng bulaklak. Kaso nga lang pumili ng karagdagan dahil kinulang sa kalalakihan. Isa sa nahugot si Ken. Kinabahan ng binata dahil bukod sa hindi marunong sumayaw, maraming tao at hindi kilala ang may kaarawan. Napilitan, nilunok na lamang ang hiya, alang-alang kay Mang Lindo. Naaliwang binata, namangha sa banda na siyang tumutugtog, nagbibigay buhay sa pagdiriwang. Sinasabayan ng indayog ng piling mananayaw. Nang siya na ang sasayaw, hindi may tago ang kaba. Mabuti na lang mabait ang dalaga. Makaraan ang ilang beses na pag-indak. Palipat-lipat ang tingin sa magkabilang direksyon, kasabay ng pagtataka at takot. Sa natatandaan ni Ken, hindi aabot sa 50 katao ang imbitado. Subalit ngayon, lampas 100 kahit hindi bilangin. Sa dulo medyo madilim dahil hindi naabot ng ilaw. Maraming anino sa baging iyon. May kanya-kanyang grupo na akala mo nag-iinuman. Kagad nilapitan si Lolo Juan para sabihin ang natuklasan. Alam ko, may nakisaya sa pagdiriwang na ito. Huwag kang magpapalata. Baka malala ang abutin natin. Alam mo na ang gagawin. Hinugot ni Ken ang pulang patadyong, pasimpleng pinulupot sa bewang. Isa itong kapiraso ng tela na ginagamit ng iilang katutubo bilang parte ng kasuotan. Pero sa kasong ito, ginagamit bilang sabulag. Pagkatapos sa sarili, nilapitan ng dalaga. Nagdailan si Ken, sinabing regalo ang patadyong. Humingi ng permiso at siya mismo ang nagkapit sa bewang ng dalaga. Sinabihan na huwag tatanggalin hanggat hindi pa sumisikat ang araw. Ginawa ng kwento upang mapaniwala. Hindi lang kaperasong tela ang patadyong na dala ngayon. May basbas ito ni Lolo Juan.
kabilang ang malakas na sabulag. Hindi mawawala sa daladalang bayong saan man magpunta. Pagkatapos masiguradong ligtas sa mga mata ng hindi imbitadong bisita, bumalik si Ken sa tabi ni Lolo Juan. Sinabihan na rin ng matanda si Mang Lindo tungkol sa panauhin. Kagad naunawaan. Naging maingat sa kilos. Hindi pinahaba ang selebrasyon. Pagkatapos ng paghandog regalo, tinapos ang pagdiriwang kahit tutol ang karamihan. Kagad pinapasok sa loob ang lahat. Naiwan sa labas sila Lolo Juan at Ken na nagkukunwaring tagaligpit. Habang nililinis ang kalat, sinasabay ang pag-oorasyon. Maya-maya pa, dahan-dahang nawala ang hindi imbitadong mga bisita. Saka lang nakahinga ang maglolo. Sa pag-uwi muling natigilan ng may dumaan sa himpapawid. Sa sobrang bilis kumaluskos ang mga dahon. Hindi man malinaw na nasipat, mailalarawan naman ang hugis. Parang higante na merong pakpak. Nang ibaling ang pansin sa unan, bumungad ang nilalang. Hugis tao ang katawan, pero may malapad na mga pakpak. Hindi ko naman inaasahan na makakasalubong si Satanas ngayong gabi. Ano? Nainip ka ba sa impyerno? Kaya naglakwatsa ka muna dito sa lupa? Hoy, kung makapagbiro ka parang tropa mo lang ah. Umayos ka nga. Hindi pangkaraniwang nilalang ang nasa harapan natin. Umabante ang matanda. Sinubukang hulaan ang kasunod na magaganap. Kagaya ng inasahan, sumugod ang nilalang. Kagad hinugot ang itak. Inabot naman ni Ken ang buntot pagi na nakuha mula sa bayong. Matapos maituwid, walang pasabing hinagupit. Hindi nakalapit ang kalaban, panay ilag sa latay ng mga sandata. Gayunpaman, pinilit kumuha ng tiyempo, bagay na hindi hinayaan ni Lolo Juan. Hindi nagtagal nadaplisan din. Kaunti lamang ang sugat pero kung humiyaw animoy nahati ang katawan. Walang pagdadalawang isip na lumipad palayo. Nakahanda na sana si Ken sa paghabol pero natigilan ng tumingala si Lolo Juan. Lo, hindi ba natin nahabulin? Hayaan na lang natin makatakas. May pakpak ka ba para sundan yon? Hindi na natin matanaw eh. Tapos may balak ka pang sumunod. Napakurap si Ken. Maya-maya pa nakaramdam ng hiya. Ang hilig talaga mambara nito ni Lolo eh. Tara na nga po. Malamig na dito sa labas. Kinabukasan nabungaran ang matanda. Nakaupo sa harap ng bintana habang nakatitig sa kapitbahay. Paulit-ulit na bumubuka ang bibig. Iba't ibang uri ng dasal ang binibigkas. Sa kuryosidad, maging si Ken napukaw ang interes kung sino ang nakatira sa kabilang tahanan. Upang masagot ang katanungan, sinadyang mag-igib ng tubig sa may poso kung saan malapit sa bahay na iyon. Habang nag-aantay pa sila, pinagmasdang maigi ang tahanan. Payapa namang tignan ang mag-asawa kasama ang sanggol na anak. Nakikihalubilos sa mga tao. Nakikipag-usap na akala mo matagal nang magkakakilala. Pero may usapan mula sa matatanda na pumukaw ng pansin. Ayon sa narinig, bigla na lang dumating ang mag-asawa. Napagtanto na lang ng lahat na may tao na sa tahanan. Matagal nang sarado ang bahay na yon, magmula sa araw na namayapa ang matandang may-ari. Kung pag-uusapan ang angkan ng may-ari, malas kong ituring. Malaking pamilya na magkasama sa iisang bubong, pero halos taon-taon may isang namamatay. Biglaan ang kamatayan, hindi nakaranas ng karamdaman o nagkakasakit. Namamalayan na lang na hindi na humihinga. Ang sabi ng nakakatanda, sa lupang tinarikan ng bahay ang problema, duda na pinamamahayan ng iba't ibang elemento nung unang panahon. Nakatali ang sumpa
sa sino mang maninirahan sa lugar. Hati ang paniniwala ng mga tao. May sumasang-ayon at meron ding hindi. Narinig na ito dati ni Ken pero ngayon lang nabigyan ng pansin. Pagkatapos ng sadya sa lugar ay umuwi na ng tahanan. Sakto namang naabutan si Lolo Juan, naghahanda sa muling pag-alis. Habang naglalakad sa daan, hindi maiwasang tumigil nang mapansin ang pagsutsot ng kung sino. Biglang nagtayuan ang balahibo sa katawan nang matanaw sa unahan ng lalaki. Ito yung lalaki na naglalakad na walang emosyon. Binilisan ng hakbang, nanatili sa tabi ni Lolo Juan. Nang tumapat sila sa lalaki, nagtanong ang matanda. Iho, pasensya na kung maaabala kita. Magtatanong lang sana kung may alam kang halamang gamot sa matinding pananakit ng tuhod. Hindi halata pero ang sakit nung sakin eh. Yung bulaklak ng lunaria kaya. Sakto naman, kabilugan ng buwan mamayang gabi. Wika ni Lolo Juan. Kunot noong tumitig si Ken sa lalaki. Nagkaroon ng emosyon ang mukha nito. Takot ang mababanaag. Walang sabi-sabi. Bumilis ang lakad. Sumuot sa masukal na bahagi. Lo, ano yun? Bakit natakot bigla? Nagtanong ka lang naman ah. At saka, ano yung bulaklak ng lunaria? Ano namang kinalaman sa kabilugan ng buwan mamayang gabi? Bulaklak ng engkanto ang isang lunaria. Lumalabas lamang tuwing kabilugan ng buwan. Naalala mong bisita sa karawan ng apo ni Paring Lindo, kauri ng lalaking iyon. Sa pagtatama, hindi siya tao. Isa ring engkanto. Gumagala para makakuha ng kaluluwa na madadala sa mundo nila. Hindi nakakapagtaka. Maraming sakiting matanda sa lugar kaya dito nagmamanman. Halika, malayo pa ang lalakbay natin. Napahanga na lamang si Ken. Sa pagkakakilala rito, isa lamang manghihilot pero saksakan ng kaalaman patungkol sa ganitong usapin. Pagdating sa tahanan ng kliyente, sinimulan kagad ni Lolo Juan ang panghihilot. Bagaman tutok sa trabaho, kapansin-pansin na hindi komportable. Panay ito sulyap sa bayong na naglalaman ng kagamitan. Nagbibilang ng oras, sasabayan ng pag-usal ng kataga. Mabilis natapos kumpara sa nakasanayan. Nang makaharap na ang kliyente, dito nalinawan si Ken. Hindi pangkaraniwan. Nakipagtitigan kay Lolo Juan. Ganon din ang matanda. Wala ni isa ang nagsalita. Sa tindi ng titigan, animoy tutunawin ang isa't isa. Maya-maya pa nagpaalam na sila. Habang lumalakad palayo, panay lingon si Ken. Hinatid lamang sila ng tanaw ng kliyente. Sa puntong ito, napansin ng binata na hindi nag-iisa ang lalaki sa tahanang iyon. Ngayon kasi, may mga hubog sa likuran. Hindi rin masabing tao dahil hindi ganon ang pinapaiwatig na presensya. Lolo, parang hindi na tao yung pinagsisilbihan natin ah. Yung kanina, engkanto po yun ano. Mabuti naman at mabilis kang makaunawa ng sitwasyon. Oo, engkanto yon at hindi nag-iisa ang lalaki. Marami siyang kasama pero nagtatago. Hindi naman talaga hilot ang sadya nun eh. Sino ba namang engkanto magpapahilot, hindi ba? Humiling lang ng kasunduan. Siguradong alam niya na dati ako nakapuksa ng kauri niya kaya naninigurado. Kung hindi naman sila mangingialam sa mga tao at hindi makakarating sa akin ang kasamaan nila, walang problema. Lo, malinaw na sa akin na hindi ka lang manghihilot. Pati engkanto nakakausap mo eh. Ang angas lang kasi. Walang nagsasalita pero nagkakaintindihan kayo. Wala kasi ako magawa nung kabataan kaya inaral ko ang ganitong bagay. Sa kabutihang palad, nagbunga rin ang pagsisikap. Pero hindi ko may pagmamalaki.
Hindi pangkaraniwang nilalang ang nakakahalubilo ko. Pag-iisipan pa akong baliw. Marami pa namang hindi naniniwala sa ganito. Ang kailangan mo lang naman po yung naniniwala sa inyo eh. Yung hindi, edi wag nang pilitin. Nagtawanan ang maglolo pero kagad ding naudlot nang may lumitaw sa daanan. Direkta itong nakatitig kay Lolo Juan. Umusal ng salita ang matanda. Maya-maya pa nag-uusap na ang mga ito. Mahabang katahimikan ang pumagitna. Nanatiling nakatitig sa isa't isa ang matatanda. Hindi nagtagal lumakad ang panauhin. Sumunod naman sila Lolo Juan. Dinala sila nito sa kabundukan kung saan sa ibaba nito makikita ang nag-iisang kubo. Tanaw mula sa kinakatayuan ang babaeng nakaupo sa bakuran. May yakap-yakap na sanggol sa bisig. Iniibig ko ang babaeng yan, pero wala akong magawa para pawiin ang lungkot. Ilang araw nang namatay ang bata pero hawak-hawak niya pa rin. Ayaw ihiwalay. Ayaw ipalibing. Pinabayaan siya ng asawa niya. Pinag-isipan pang baliw. Hindi matatawag na baliw ang ina na nalunod sa pigati at lungkot dulot ng pagkawala ng anak. Tulungan mo siya. Ipapangako kong ibibigay ang anumang gustuin mo. Pambihira ka naman. Akala ko kung anong tulong. Isa akong manghihilot. Ipapahilot mo sa akin yung patay. Kahit buong katawan pa yung hilutin ko, hindi na yan makakabalik eh. Tulungan mo siyang ipaunawa ang sitwasyon. Kumbinsihin mong ipalibing ang bata. Tulungan mo siyang makabangon sa kalungkutan. Ay nako, hindi ako marunong mangumbinse. Hayaan mo na lang ang babae. Kapag tapos na siyang magluksa, babalik din yan sa katinoan. Nasaan ba yon? Nagsasalita pa ako eh. Napakamot sa ulo si Lolo Juan. Biglang naglaho ang kausap. Kahit si Ken na nasa tabi lang naman sana, hindi napansin ang pag-alis. Wala na rin silang nagawa, kundi sundin ang kagustuhan ng engkanto. Hindi madali ang sitwasyon. Parang nakikipag-usap sa tuod. Hindi mawari kung naririnig ng babae ang sinasabi o sadyang wala na itong pakialam sa paligid. Mag-isa. Kaya sinamahan na lamang sa oras na napansin ang kanilang presensya. Pinaliwanag ni Lolo Juan ang sadya. Sa kabutiang palad naintindihan ng ginang ang punto. Minadali na maglolo ang trabaho. Matapos tumango, pinalibing kagad ang sanggol bago magbago ang desisyon ng ginang. Nang maayos ang kalagayan saka nagpaalam. Pinuntahan ang daanan kung saan unang nakita ang engkanto. Lumabas ito. Labis ang pagpapasalamat. Nagtanong ng kapalit, pero humindi si Lolo Juan. Masaya na siyang makatulong. Ipagpapaliban ko na lang muna siguro yung pagbisita sa mga kliyente. Kung sino-sinong elemento, nilalang yung nakakasalamuha natin kung ano-ano yung pinapagawa. Apo, pagkatapos mong magpahinga, kumuha ka ng niyog. Gagawa ko ng lana mamaya. Tumalima sa utos ang binata. Isinugbit ang itak sa tagiliran. Nagbitbit ng bangkat. Walang tao sa nyoga ni Mang Tumi, kaya sinipit na lamang sa pintuan ang bayad. Tumuloy sa pagkuha. Sa kalagitnaan natanaw sa unahan ang mga batang naglalaro. Nagkakantahan ang mga ito. Sinabayan naman niya. Birit na birit ng madama ang kanta, pero natigilan ng mapagtantong nakatingala sa kanya ang mga ito. Nang aninagin kamuntikang mahulog, dahan-dahang bumaba ng puno. Naglakas loob tignan ng mga bata. Kaagad ding nag-iwas nang mapansing masama ang titig. Matapos pasanin ang bangkat ng mga nyog, nagmamadaling umalis. Umabot sa tahanan ang kaba. Hindi mapakali. Tinawag si Lolo Juan para pagpagan siya. Inihipan ng dasal.
Maya-maya pa gumaan ang pakiramdam. Ikaw kasi, basta-basta ka nakikisabat eh. Hindi mo naman sila kakilala, ayan tuloy ang inabot mo. Mabuti na lang, hindi ka pinagdiskitahan ng malala. Kapag nagkataon, ay nako, ewan ko na lang. Ordinaryong bata kasi kung titignan eh. Sa ako lang napagtanto na engkanto pala. Kapag bumaba sila sa lupa, bakit nakikigaya ng itsura? Nakakalito tuloy. Kung wala kang alam, hindi mo malalaman kung tao ba yan o ibang nila lang. Alangan namang ibalander nila ang tunay na muka. Kapag nangyari sa tingin mo, malaya silang makakakilos. Nakakatakot ang wangis nila, kaya nakikigaya ng itsura sa tao para makapagsabayan. Biyakin mo nga mga nyog. Ihanda ko sa kusina ang iba pang sangkap. Iwinaksi ng binata ang kaganapan. Tumulong sa paggawa ng lana. Kaso masyadong mapaglaro ang pagkakataon. Habang nagbubunot ng nyug sa labas, nasipat ang isa sa mga bata. Masama ang titig na parabang nang lalamon ang tingin. Hindi lang yun. Bumubuka ang bibig. Naanimoy nagpapakawala ng orasyon. Mabuti na lamang alisto si Lolo Juan. Pasimpleng sinita ang bata. Pero imbis na lumayo ay lumapit pa. Bata, sige na. Bumalik ka na sa mga kasamahan mo. Huwag ka na mag-aksaya ng oras dito. Huwag matigas ang ulo. Baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko. Sa halip na makinig, patuloy sa pagakbang ang bata. Lumilinaw sa pandinig ang sinasabi, kaso hindi maintindihan ang lengguwahe. Maya-maya pa nakaramdam ng pananakit ng ulo si Ken. Naduduwal. Nagsusuka ng laway. Matindi ang hapdi ng kaloob-looban. Nangangamoy panis ang suka. Kinontra ni Lolo Juan pero masyadong malakas ang bata. Dinaan na rin sa pakiusap pero ayaw paawat. Kahit hagupitin pa ng patalim o buntot pagi ay hindi natitinag. Tinabunan ng patadyong ang ulo ng binata. Dito lang natigil. Pero bumaling ang atensyon kay Lolo Juan. Sasambit na sana ito pero nagulat na lang nang magbago ang reaksyon. Sinundan nila ang tinitignan. Natanaw si tandang ito. Nakuha sa titig ang bata. Nagmamadaling umalis. Pasensya ka na kung masyadong pasaway ang kauri ko. Unawain nyo na lang, bata kasi. Hindi kayo nagbigay ng hiling matapos tulungan ang inibig kong babae. Hayaan nyo na lang akong ibalik ang kabutihan sa pamamagitan ng pagtulong kagaya ng sitwasyon kanina. Ikaw ang bahala, pakisabi na lang din sa kauri mo. Kung maaari, huwag pagdiskitahan ng apo ko. Bata lang din yan eh. Kawawa naman kung magdudusa. Halika, tuloy ka sa tahanan namin. Maliit pero payapa. Lumipas ang maghapon na puro kwentuhan ang mga ito. Habang tumatagal parang naging tao na rin si tandang ito. Iba ang presensya. Ito ang tipo na kayang iparamdam na hindi siya naiiba. Sa kalagitnaan na pako ang tingin sa kabilang bahay. May pinapaiwatig ang bawat tingin. Sa kuryosidad, inantay ni Ken kung ano ang sasabihin. Nagulat ang binata dahil makalipas ang ilang sandali. Alam ng matanda ang pangalan ng mag-asawa, maging ang pangalan ng bata. Kasama dito ang araw ng pagdating at kalagayan ng lupa na tinitirikan ng bahay. Namangha si Lolo Juan, pero ang kasunod nitong sinabi ang pumukaw ng pansin. Bantayan mo ang tahanang yan. Hindi magtatagal. May sakunang darating sa buhay nila, kagaya ng palaging nagaganap. Hindi madaling pakisamahan ang elemento dyan. Kaya sino man ang maninirahan, kamatayan ang kakantungan. O tapos, bakit mo sinabing bantayan? Ano naman ang mapapala namin? At saka,
Hindi ko galing mangialam sa buhay ng iba. Maliban na lang kung hihingiin ang tulong ko. Dahil sa oras na mangyari yon, malaking papel ang gagampanan mo. Natahimik si Lolo Juan. Malalim ang paghugot ng hininga. Magsasalita na sana pero biglang naglaho si Tandang Ito. Napailing na lamang ang maglolo. Sa kabilang banda, napaisip si Lolo Juan sa sinabi nito. Naging balisa kakaisip. Umabot sa punto na hindi mapakali. Binibisita ang mag-asawa. Inaalam ang kaganapan sa buhay ng mga ito. Nagdulot ng pagtataka pero sinagot naman bawat tanong. Nilinaw na walang masamang intensyon. Pinadama na hindi lang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Para hindi madagdagan ang pagdududa, nag-alok ng hilot. Sumakto naman na may karamdaman sa binte ang mag-asawang lalaki. Pinsala sa pagiging basketballista. Walang sapat na pera pang opera, kaya iniinda hanggang sa panong ito. Ginawa naman ni Lolo Juan ang makakaya para maagapan ang kalagayan. Sa husay sa pangihilot, nakuha ang tiwala ng mag-asawa. Tuluyang nabura ang duda ng mga ito. Hinayaan si Lolo Juan na maglabas-pasok ng tahanan. Dito nagkaroon ng pagkakataon ang matanda na masuri ang loob. Hindi pangkaraniwan ang ora ng paligid. Yung tipong siksikan kahit wala namang tao. Hindi ordinaryo ang bigat ng hangin. Paminsan-minsan, biglang nangangamoy. Samyo na mahirap ipaliwanag. Tuwing sasapit ang 3:00 at 6:00 ng hapon, kapansin-pansin ang pangyayari. Hindi mo direktang makikita pero mararamdaman na maraming naganap. Takbuhan, bulungan, pabalik-balik ng daan, may bigla pang sumusutsot. May manghihipo. Nang kausapin ang mag-asawa tungkol dito, nasanay na rin sa kababalagan dahil hindi nalalayo sa dating tinirahan. Inugali na lang ng mga ito na magdasal. Sa kabutiang palad ay hindi naman sila nasasaktan. 10 oras ng gabi nasa labas pa rin si Lolo Juan. Nakatitig sa kapitbahay. Sa itsura pa lang, halata ang pag-iisip ng malalim. Pasimpleng nagbiro si Ken. Lo, kung paligsahan ng pag-iisip, ikaw ang mananalo eh. Ang lalim. Baka naman po binibiro lang kayo ni Tandang Ito. Parang wala namang mangyayari sa kapitbahay natin eh. Huwag tayong papakasiguro, Apo. Kapag elemento o nilalang ang nagsabi, hindi sila nagsisinungaling. Isa pa, nararamdaman ko ang kabutihan ng engkanto. Malayong gagawa yun ng kwento para isahan ako. Subukan lang niya, may kalalagyan siya sa akin. Kung sa bagay, mahirap pa naman kayo kalabanin. Wala kayong sinasanto eh. Nang mga sumunod na araw, hindi na nakita si Tandang Ito. Payapa rin sa kabilang tahanan, kaya nagpasya si Lolo Juan, isang tabi muna. Ginugol niya ang oras sa pagpunta sa mga bahay ng kliyente. Ganon ang kaganapan sa paglipas ng buwan. Marami rin ang nangyari dahil sa tuwing gagabihin sa pag-uwi, may nagpaparamdam sa daan. Minsan haharang para manakot. May pagkakataon na napapalaban. Sa kabutiang palad nakaligtas naman. Kasalukuyang hinihilot ni Lolo Juan ang kliyente. Tahimik na nagapunan sa bakuran si Ken. Sa kalagitnaan natanaw ang anino sa puno ng nyug. Nasa itaas mismo. Hindi nagtagal na alerto ng mapagtanto kung ano. Nagmamadaling pumasok para sabihan si Lolo Juan, kaso hindi magawang istorbohin. Sarado ang kwarto, kasalukuyang nagkakarga ng orasyon. Nang silipin ang labas, naroon pa rin ang nilalang. Nanatili na lamang sa loob ang binata. Makaraan ng ilang sandali muling sinulya pa ng puno.
Hindi makapaniwala dahil naroon pa rin ang halimaw. Gumagalaw na ang pakpak. Dito naalala ang nakasalubong na aswang nung nakaraan. Samot-saring kaisipan ang bumabagabag sa sandaling ito. Parang kami yata ang sadya. Sino ba naman kasi yan? Hindi yata nadala sa ginawa ni Lolo. Hoy Apo, nagsasalita ka ba mag-isa? Kagad sinabi ni Ken ang tungkol sa aswang. Inakala ng binata sa tahanan ng kliyente magpapalipas ng gabi para makaiwas. Sa halip, nagpaalam pa ito at tinahak ang daan pauwi. Panaylingon si Ken. Nakasunod ang nilalang. Kalmado naman si Lolo Juan, pero nakahawak na ng sandata ang magkabilang kamay. Kagaya ng inasahan, humarang na ang halimaw. Sa puntong ito ay kagad na sumugod. Nagkarga na ng proteksyon si Lolo Juan sa sarili. Tinalasan ang paningin. Sinisiguradong bawat hataw ng itak at buntod pagi, direktang tatama sa kalaban. Nagawa naman, matapos ang ilang hagupit, umatras ang nilalang. Hindi muna tinuluyan. Tinatansya pa ang galaw. Paika-ika itong naglakad. Sinundan ng maglolo hanggang sa bumungad ang kubo sa unahan. Nasa kalagitnaan sila ngayon ng palayan. Mula roon may nag-aantay na tao. Naging alerto sa pag-aakalang patibong. Pero ibinaba ang sandata ng mapagtanto kung sino. Si Tandang Ito. Nagulat nang magpalit anyo ang aswang. Ito yung kapitbahay na lalaki. Anak dang, anong ibig sabihin nito? Sandali, niloloko niyo ba kami? Naalala mo ba ang sinabi ko na malaking papel ang gagampanan mo sa mag-asawang yan? Ito na yun, Juan. Si Ariel ang magpapaliwanag sa'yo. Nagsalita ang lalaki. Detalyadong pinaliwanag ang buhay. Dito na pag-alamang nayanggaw ang kapitbahay. Binalikan ng aswang. Inalok na sumali sa angkan. Umayaw si Ariel pero hindi sila tinigilan. Humantong sa punto na lumipat ng tirahan. Mula Antique patungo rito sa Samar. Inakalang nakatakas sa panganib subalit gaano mang kalayo ang narating, nasusundan pa rin. Kamakailan lang natunton at magmula sa araw na yon hindi tinantanan. Sa kalagitnaan ng paghahamak ng kalaban, lumitaw si Tandang Ito na siyang sumaklolo kay Ariel. Ito ang simula ng pagkakaibigan. Nangako ang matandang nilalang na tutulong at hindi lang siya. Idinamay sa responsibilidad si Lolo Juan, bagay na hindi maintindihan ng manghihilot. Teka lang, nagtutulungan na kayo huwag niyo na akong isali. Baka nakakalimutan niyo isa akong manghihilot. Hindi ako mandirigma na sasabak sa anumang laban. Kailangan ka namin dahil hindi pangkaraniwan ang kalaban. May karunungan kagaya mo ang taong yon, kaya mainam na makasama ka namin. Mapapadali ang lahat kung magkakatapat ang parehong may kaalaman. Anong klase ba ng kalaban kasi yan? Manghihilot din ba? Ano yon? Hihilutin namin yung isa't isa. Hindi po ito oras ng pagbibiro. Seryosong usapan po ito, Manong. Malaki ang tiwala ni Tandang Ito sa kakayahan nyo, kaya ganun din po ako. Tulungan nyo naman po kami. Yung pamilya ko. Ako lang ang nayanggaw sa amin. Tao ang mag-ina ko, kahit alang-alang sa kaligtasan nila. Hindi mo ako madadaan sa pangungonsensya. Kailan ba ang laban na makapaganda muna ako? Lumiwanag ang mukha ng mga ito nang marinig ang sinabi ni Lolo Juan. Kapag kasi kaligtasan ng tao ang pag-uusapan, hindi magdadalawang isip sa pagtulong. Pinagplanuhan ang lahat. Nag-aantay na lamang ng tamang oras. Nagkasundo sa mga gagawin, kaya kanya-kanya muna sa pag-uwi. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin makatulog si Lolo Juan. Binabagabag sa ideya ng makakalaban. Malinaw ang pagkakasabi ni Tandang Ito na katulad niya ng kakayahan ng kalaban.
Hindi maiwasang mapaisip kung sino sa milyong tao ng bansa ang may kagaya ng abilidad. Ugali din ng matanda ang hindi magpatalo. Kaya naman binuksan ang kaban. Hinalungkat ang mga gamit. Binuklat ang mga libreta. Muling inaral ang iba't ibang orasyon at dasal. Aktwal pang ginawa ang mga ritual para malaman kung gaano kalakas ang kargada. Sa kabilang banda, naalimpungatan si Ken sa kakaibang ihip ng hangin. Mabigat sa pakiramdam. Umabot sa punto na hindi makahinga. Pagtingin sa kwarto ni Lolo Juan, napakamot na lamang ng ulo. Si Lolo talaga mahusay na, nagsasanay pa. Nabulabog tuloy yung pagtulog ko. Matagal ako makakatulog uli nito eh. Mapupuyat na naman ako eh. Naupo na lamang sa kusina. Pinagkaabalahan ang natirang pagkain. Sa kalagitnaan nasipat ang nakasabit na lana sa dingding. Mabilis ang pagkulo. Otomatikong bumunot ng patalim. Binulabog ang pagsasanay ni Lolo Juan. Alisto ang maglolo. Nakiramdam sa takbo ng paligid. Nang nasa malapitan ng presensya. Nagsambit ng orasyon ng matanda. Dahan-dahang lumabas para maghanap. Bumaba na rin si Ken. Inilibot ang paningin. Hindi nagtagal natanaw din ang nilalang. Sa kilos ito parang sila talaga ang sadya. Mabilis tumakbo. Lilingon pagdating sa unahan. Tinitignan kung nakasunod ba sila o hindi. Nang mapansin ito ni Lolo Juan, pinabalik si Ken. Tumalima. Walang tanong-tanong. Sinundan ni Lolo Juan ang aswang. Dinala siya sa kagubatan. Habang tumatagal kapansin-pansin ang kakaibang ihip ng hangin. Huminto pagdating sa unahan. Muling umusal ng orasyon. Nilapatan na rin ang itak at buntot pagi. Maya-maya pa kaliwat kanan ang hagupit. Hindi mabilang na uwak ang umaatake. Sa kabutiang palad nagawa namang itumba isa-isa, pero hindi maiwasang mapuruhan. Nadaplisan sa mata, sugatan ng braso, naligo sa ipot ng mga ito. Habang nililinisan ang sarili, tumakas ang aswang. Hindi na rin naisip ang habulin sa kalagayan. Sumaklolo si Ariel nang matanaw siyang paika-ikang naglalakad. Inalalayan at ginamot ang sugat. Tama si tandang ito. Hindi pangkaraniwan ang kalaban. Yung kanina, naramdaman ko kung gaano kalakas. Bakit nyo naman po kasi sinundan? Sana inayaan nyo na lang. Hindi naman yun makakapambiktima dito eh. Maingat yun. Hindi aatake kapag maraming bahay sa paligid. Hanggang pagpaparamdam lang. Ang ipinagtataka ko, parang ako talagang nais makaharap eh. Wala ka bang impormasyon tungkol sa kanila? Kahit katiting pwede na. Sa pagkakalam ko doon sa kabundukan pansamantalang nagtatago. Hindi naman sila magtatagal dahil tatrabahuin ako sa lalong madaling panahon. Itinakas ko na rin yung mag-ina ko. Oh, bakit hindi ka nalang sumama? Magpakalayo-layo kayo para hindi na mahanap. Kahit saan man ako magpunta, matutuntun pa rin nila ako eh. Mag-ina ko lang ang nagtago. Ako, kakarapin ko sila sa tulong nyo ni tandang ito. Kung patuloy akong tatakbo, hindi matatapos ang sitwasyon. Hanga rin ako sa iyo ha. Pero sagutin mo muna ang tanong ko. Paano mo itinago ang pagkatao mong aswang? Kahit ngayon nga hindi ko maramdaman na aswang ka eh. May ginagamit ka ba? Meron ho. Mataas na uri ng sabulag naming mga aswang. Panlaban sa mga taong may karunungan. Pero hindi po nito matatakasan ng kapwa aswang. Humaba ang usapan nang lumitaw si tandang ito. Tuloy ang plano at paghahanda. May bitbit na impormasyon ang matandang elemento. Natuntun ang lungga ng kalaban. Kagaya ng sinabi ni Ariel, nagtatago sa kabundukan. Dagdag pa ni tandang ito. Sinamantala ang pagkakataon na nandito sa lugar. Sinabayan ng pambibiktima. Ilan sa mga magkakahoy at buntis na napadaan ang nadali.
Sa pagsapit ng napag-usapang araw, sabay-sabay na pinunta ng kabundukan, pero magkaiba ang direksyon ng mga ito. Si Ken ay naiwan sa paanan ng bundok. Sa gawin ni Lolo Juan, tanaw ang iilan sa tauhan. Hindi naman sila aabot ng 10. Agaw atensyon ang lalaking maputi ang buhok. Mas malaki ang hubog at mas matangkad kumpara sa mga kasamahan. Malakas ang presensya nito. Tahimik sa sulok, nagsasanay ng espiritual na lakas. Nakapwesto na rin sa magkabilang direksyon sina Ariel at Tandang Ito. Bago magbigay hudyat, may dumating na mga tauhan. May bitbit na walang malay na lalaki. Pinuno, may nakuha kaming isa. Tapos na ang pagsasalin dito, kaya dinala namin sa'yo. Mungkahi ko, isama natin siya para maiwasang maulit ang nangyari kay Ariel. Kung hawak natin sa liig una pa lang, hindi tayo susuwayin pagdating ng araw. Mahusay ka mag-isip. Ikulong muna ang isang yan. Kumilos na rin ang iba. Hanapin ang Ariel na yon at kung pwede patayin na lang siya. Balita ko may anak yon, kunin niyo ang bata. Kung hindi natin makukuha ang ama, bumaling tayo sa anak. Wika ng lalaki na maputi ang buhok. Nang marinig ang usapan, tinaas ni Lolo Juan ang sabulag para manatiling hangin sa paningin ng mga ito. Gayon din si Tandang Ito at Ariel. Pinanood muna ang galaw ng mga kalaban bago tsumempo. Nang umalis ang karamihan, humudyat ang matanda. Nagpalit anyo si Ariel. Nauna itong sumugod habang si Tandang Ito ginamit ang kapangyarihan para manipulahin ang mga kalaban. Naagaw ang atensyon ng pinuno. Natuwa nang makita si Ariel. Naupo sa tabi. Pinapanood ang laban. Hindi may tatanggi ang lakas ng kabilang panig. Hindi umubra ang lakas si Ariel. Maging ang inkantasyon ni Tandang Ito. Sumenyas. Dehado sila sa sitwasyong ito. Subalit hindi umatras si Lolo Juan. Nagpakawala ng pangmalakasang orasyon. Napailing sa kalagitnaan dahil malakas ang bakod ng kalaban. Bumaling ang sariling salita. Unti-unting naramdaman ang epekto. Tinigil bago mapuruhan ng sariling atake. Hindi masamang umatras, Juan. Babalik na lang tayo sa susunod na araw. Marami pang pagkakataon. Hindi na kaya ni Ariel. Nandito na tayo. Tapusin na natin, wala nang atrasan. Wika ni Lolo Juan. Binasag ang sariling sabulag. Inilantad ang sarili sa kalaban. Tinigilan si Ariel. Siya naman ang binalingan ng mga ito. Naligaw kaya Manong. Naroon po ang daan patungo sa bayan. Diretso lang unang lakad. Huwag mong itaboy, Idok. Halika, kaibigan. Inaasahan ko rin ang pagdating mo. Nagtatago ka pa sa tabi-tabi. Hindi ka na lang nagpakita kagad. Halika, mag-usap tayo. Idok, gawan mo kami ng mainom. Hindi na kailangan. Hindi ko galing makipag-inuman sa kampo ng kadiliman. Isa kang puting gabunan pero imbes na kabutihan, inugali mo ang ugali ng kabilang angkan. Karamihan sa mga kalahi mo ay mabuti. Pero iba ka ata. Iba ka ng tinahak na landas. Hindi ako tumatanggap ng pangiinsulto. Kaya mamili ka ng salita mo. Maayos kitang tinanggap sa baluarte ko. Pero binabastos mo ko. Huwag kang umasta na pagmamay-ari mo ang lugar. Baka nakakalimutan mong teritoryo kong inaapakan mo. Pwede kitang patayin ngayon din. Alam ko na meron ka pang mga kasama. Hoy tanda, huwag ka na magtago. Wika ni Agar kay Tandang Ito. Binasag na rin ng engkanto ang sabulag at humarap sa kalaban. Tumayo si Agar. Pinakita ang tunay na anyo. Malaki ang hubog. Mabangis.
Nanlilisik ang mga matang nanlalamon. Naglabasan ang matutulis sa pangil. Naghahabaan na makuko. Bago makapagsalita, kunot noong tumingin si Lolo Juan nang maglaho ito. Paglingon bumulwak ng dugo si Ariel. Nangihinang humandusay. Pagbalik ng tingin sarap, nakangiti ang aswang. Sumugod si Lolo Juan habang kinakalaban ng gabunan. Tinakas si Tandang Ito si Ariel. Sa puntong ito hirap si Lolo Juan. Tinatamaan ng bawat atake ng halimaw. Gayunpaman patuloy ang pakikipaglaban. Ibinida ang buntot pagi at itak. Pero isang taga tumilapon ang patalim. Sugatan ng kamay. Siya ang tinamaan ng sariling atake. Maya-maya pa'y sakal-sakal. Ilang ulit binalibag. Ginawa na lamang laruan. Hinagis ng hinagis. Pinagsusuntok. Ninakawan ng lakas. Hindi nagtagal habol hiningang humandusay. Hindi ko inasahan na magkakaroon ng magandang laban. Matagal na panahon na nang muli kong maramdaman ng ganito. Antingero ang nakalaban ko pero walang binatbatang malakas sa tangan. Durog ang medalyon maging ang antingero. Nais ko sanang gawin sa'yo kaso ordinaryong tao ka lang para sa akin. Wala ka namang tangan. Ang meron lang orasyon. Dasal, itak at buntot pagi. Isama mo na ang kayabangan. Masyado kang bilib sa sarili mo. Ang lakas mong makasugod, hindi mo naman ako kakayanin. Balita ko may nag-iisa kang apo. Ganito. Papalampasin ko ang ginawa mo alang-alang sa apo mo. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Lolo ko na lang ang kasama ko noon, kaso biglang nawala. Hindi biro ang kalungkutan ng mawalan, kaya hindi ko gagawin sa apo mo. Isipin mo na ayaw kong maranasan niya ang lungkot na bumalot sa akin noon. Nakakamatay ang pakiramdam. Pasalamat ka dahil pareho kami ng sitwasyon. Kung hindi, pinatay na kita. Wala akong pake sa kwento mo. Hindi dahil wala akong medalyon kagaya ng antingero, sasabihin mong mahina ako. Hindi mo ako kilala. Kaya huwag kang magsasalita ng tapos. Mula sa kalayuan, maririnig ang ingay ng mga uwak. Direktang sumugod sa aswang. Hindi nakapalag dahil bawat tuka naglalabas pa ng itim na likidong lason. Nang tapos na sa pagsugod ang mga uwak, tumayo si Lolo Juan. Pinulupot ang buntot pagi sa leeg ng halimaw. Habang ginagawa ito, ginilitan ng leeg, pinugutan, sabay bumagsak. Pero sa pagkakataong ito, dinaig ang kalaban. Ang mga tauhan ni Agar na nag-aantay lang sa hudyat, binalot ng takot at kanya-kanya sa pagtakas. Binitbit ang ulo ng kalaban, pababa ng kabundukan. Nakahinga si Ken ng matanawang lolo. Lalapit sana kaso natigilan ng makita ang dalang ulo. Umiwas siya ng ihagis ito. Sa utos ng matanda, binalot ang ulo at isinilid sa selyadong kaban. Kasalukuyan ding ginagamot ni Tandang Ito si Ariel. Malala ang pinsala. Nagaagaw buhay. Binuhos ng matanda ang buong lakas at karunungan sa paglunas. Nakakapanabig ang resulta. Dahil ilang oras ang lumipas, wala pang malay. Hindi tinanggal ni Tandang Ito ang palad sa noo. Kapansin-pansin na rin ang pangihina ng matanda. Lo, tumawag na po tayo ng ibang manggagamot. Yung talagang makakapaglunas sa buhay. Buhay ni Ariel. Teka, buhay? Buhay siya! Buhay nga! Napakadaldal mo kasi. Buhay na eh! Natuwa ang lahat ng magmulat si Ariel. Naisalba ang buhay pero nangihina pa rin. Nang makita ito ni Tandang Ito, kagad siyang bumalik sa sariling mundo upang magpagaling. Nang mga sumunod na araw walang hanggan ang pagpapasalamat ni Ariel. Nangakong tatanawing utang na loob ang pagtulong.
Hinatid nila ito sa probinsya kung saan nagtatago ang mag-ina. Lo, hindi po pa delikado sa mag-ina ang pagbabalik niya. Aswang siya tapos tao yung asawa't anak niya. Baka mawaan. Malala pa yung gawin niya yun. Problema nila yon bilang pamilya. Labas na tayo sa ganyang usapin. Halika, magbadali na tayo sa pagpunta ng terminal. Baka hindi natin maabutan. Habang nasa biyahe, hindi maiwasang matuwa ni Ken. Sa kabila ng kaganapan, nagawa pa ring makaraos. Sino ba namang mag-aakala na ang isang manghihilot kayang-kayang makipagsabayan sa mga engkanto't nilalang? Si Lolo Juan, kilala bilang mahusay sa pagpapagaling ng mga pilay, sakit ng katawan. Meron palang tinatagong lakas bilang manunugis ng mga aswang. Kabayan, nangangailangan ka ba ng depensa espiritual o baliksumpa? Narito ang Marahuyo Bracelet from Likha Merchandise. Ito yung pinakasikat na bracelet natin ngayon sa Likha. Pero bakit nga ba sobrang sikat ng Marahuyo? Ang Marahuyo Bracelet ay depensa espiritual. Kontra kulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. At yun nga mga kabayan ko, hindi lang siya natatapos bilang pandepensa espiritual. Narito din yung tinatawag nating rebuelta o baliksumpa. Kung ano yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik sa taong nagbigay. Hindi pa rin siya doon nagtatapos mga kabayan ko. Ito yung mga patotoo. Minsan ba nararanasan mo kapag natutulog ka, may mga naggagambala, nagigising ka alas 3 ng madaling araw, or meron ka mga sakit, panghihina ng katawan, sakit ng ulo na hindi nalulunasan ng mga medisina. Marami tayong patotoo sa Marahuyo. Paghawak pa lang nila, naramdaman nila yung kilabot na pakiramdam at nawala yung mga sakit na matagal nang iniinda. Higit sa lahat, nakakatulog ng payapa. At ang pinakasikat na kwento natin mga kabayan, yung mangkukulam na narebuelta. Sa nating kabayan, sinuot niya yung Marahuyo, kinabukasan, na ospital yun ng kukulam sa kanya dahil sa rebuelta. Kung interesado ka sa Marahuyo kabayan, paki-search Likha Merchandise Marahuyo. Kasi marami ng scammers ngayon eh. Make sure dun kayo bibili sa mataas yung ratings, Likha Merchandise at maraming sold. Again, kung interesado ka, i-visit mo lang ang shop ng Likha Merchandise Marahuyo.